As of latest report po natin is meron meron po tayong 3.3 million na katao po ang naapektuhan. Katumbas po niyan is nasa 934,000 na pamilya po. Sa numero po iyan, 153,000 po ang na individual at 51,000 na pamilya po ang nasa loob po ng mga evacuation centers po natin. Then sa casualties po natin, meron po tayong 12 namatay pong naitala. 2 po dyan is confirmed o may kinalaman po talaga sa nagdaang bagyo. At 10 naman po ay for confirm or for validation o chinecheck pa po natin yung circumstance ng kanyang pagkamatay is may kinalaman po talaga sa nagdaang bagyo o hanging habagat. Then meron po tayong 8 injured at 8 nawawala pa po. Sir, dito sa mga taong nawalan ng mga tahanan, no, nagiban, basta nawalan na nga po, gaano po sila katagal pwedeng magstay dun sa evacuation centers po na na-mention po ninyo, no? At ano po ang mga suportang makukuha pa po nila doon? Opo, yung timeline or yung kailan po sila makakabalik dito sa kailang mga kabahayan is conforme pa po sa sitwasyon ng bahay nila or sitwasyon po ng lugar na babalikan po nila, no. So in time po natin yung assessment ng LGUs po nila kung kailan sila pwede makabalik. Then depende nga rin po yun sa babalikan nila dahil kung ang bahay po nila is totally wrecked, is yun pa talaga hindi makakabalik talaga. Pero kung sa ngayon po kung lubog lang po sa baha, hintayin lang po natin na humupa yung baha, then at least makakabalik na po sila sa kanilang kabahayan. Then for assistance naman po, no, kung ang bahay po nila is partially damaged or kumbaga repairable pa naman po, ang Office of Civil Defense naman po ay may pinapamahagi pong shelter repair kit na pinapamahagi po din na pwede po lang gamitin na panimulang pagpapaayos sa kanilang mga kabahayan. Then kung totally wreck, wala na po talaga or hindi na pwedeng balikan yung kanilang bahay, ay ang Department of Human Settlement naman po ang tutulong po sa kanila, no? So pwede silang bigyan ng pabahay or pwede silang hanapan ng pwedeng nilipatan. Ano po ang proseso para dun sa mga nangangailangan o mangangailangan ng emergency cash assistance or even relief goods? Ano pong proseso na dapat nilang sundin? Ano pong mga dokumento na kailangan po nilang ihanda o ipresenta? For the relief goods naman po, no, so wala naman po tayong requirements para dyan. Lahat naman po ng kababayang nangangailangan po natin is binibigyan naman po ng tulong, especially yung nasa loob po ng ating mga evacuation centers dahil mas madali silang mapuntahan, no? Pag nandun, siyempre nasa pangalaga ka ng pamahalaan, then sagot din po ng pamahalaan yung kanilang pangailangan. So pagdating po sa relief goods is wala naman po kailangang dokumento na kailangan ipasa. Pero pagdating naman po sa ibang assistance na binibigay po ng ating pamahalaan, mga cash assistance, ang DSWD na po ang mayroon po diyang responsibilidad. No? So mayroon pong kanya-kanyang requirements o may kanya-kanya pong criteria para or qualifications para po dyan. No? So nandyan po ang DSWD para po isagawa po iyan. At baka meron na lang po kayong hotline numbers, no, na pwedeng tawagan sa mga tao na nangangailangan ng tulong habang may bagyo po. Opo, for the hotlines naman po, no, ang aming pinapamigay or binabahaging numero is yung 911 na rin po, no, dahil anyone can contact that number po, no, dahil kung sa opisina po namin is binababa din po namin sa LGUs po yun, no. Then si LGUs ipapasa niya sa mga responders. Unlike kung sa 911 is mas mabilis na po yung pagbaba ng informasyon sa ating mga responders. No? So 911 po is pwede na po siyang gamitin for request for assistance or rescue po. Okay, ako huling tanong sana ako kay spokesperson Sir Diego. Alam natin na kanina bumisita ang Pangulo doon sa mga lugar na apektado, no? Pero meron ba siyang inutos na mga direktiba na ginagawa niyo na ngayon para po malaman ng mga kababayan natin kung na ihahatid na itong serbisyo na ito? Opo, nung bumisita nga po ang Pangulo para sa briefing is minintain niya lang po yung ang direktiba sa amin, instruction na patuloy lang po na magbigay ng tulong doon po sa kailangan po, no.
So kung sino man po nangangailangan ng tulong is bibigyan po natin dapat ng tulong po iyan, no? Dahil kumbaga wala po tayong kababayang dapat maiwan na nahihirapan dito po sa nagdaang bagyo po, no? Then nung binahagi din po niya na nung siya ay pumunta sa ilang evacuation centers is gusto niyang improve yung medical services ng ating mga kababayan na sa loob ng mga evacuation centers. So magtatalaga po siya ng nagpapatalaga po siya ng medical teams sa bawat evacuation centers po, no, para mapanatili po natin yung kalusugan ng ating mga kababayang nasa loob po ng mga evacuation centers po natin. Ay, last na lang po pala, meron po bang sistema just in case po makita ng mga tao na parang hindi ata fair yung distribution ng aid o may korupsyon na nangyayari? Paano po magreklamo po? Opo, depende po naman kung sinong nagbibigay po, no. Siyempre kung napansin nila na private yung nagbibigay, ay discretion po nila. Pero kung public official or yung mismong LGUs po ang kung may napansin silang discretion or discrepancy sa pagbibigay ng pamamahagi ng tulong, is pwede po silang lumapit sa any national government agencies, no. Kung LGUs po yan, pwede po sa DILG or DSWD po. Okay, maraming salamat at good luck. You have your work cut out for you po. Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano. Good evening po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.